Breast milk is best for babies. Galing man ito sa ina o sa ilan pang mga pambihirang pagkakataon, kahit sa ama. Lalaki. May natanggap kaming message sa aming Facebook fan page. May kilala raw siyang lalaki na kayang maglabas ng gatas sa kanyang suso. Para kumpirmahin kung totoo ba ito. Tao po. Hinanap namin ang lalaking yon, ang 21 anyos na si Andy. Meron kasi nag-message dun sa programa namin. Sinabi na meron ka daw kakaibang kondisyon. Pwede bang malaman kung ano yun? Sa ano ko po yun? Sa suso. Gatas po. Kahit ngayon meron. Meron. Kabilaan. Hindi siya nawawalan. Pag pinisi ko, automatic na may lalabas doon. Pero pag hindi lumalabas, pag hindi pinipisi. Totoo ba na may lumalabas na Meron na gatas sa dibdib mo? Meron po. May sumirit na gatas? Gatas. As in gatas talaga? Gatas po. Ano? Ang kabila. Anong ginawa mo nung na-discover mo? Wala po, pinabayaan ko lang. Sa Tapos? mga ilang buwan, naging na talaga, hindi na nawawala. Marami ba talaga? Opo, unlimited na po. 13 anyos lang daw siya nung aksidente niyang nadiskubre ang kakaiba niyang kondisyon. Nakaiga po ako, wala po akong magawa na pinindot ko po yung suso ko na nagulat ako na may sumirit. Nawawala rin po pag na-over sa piga, pero bumabalik din po kagad. Pag kumakain po ako ng malay sabaw na mas malakas, hindi po masakit, wala pong nararamdaman na sakit. Tsaka po pag marami, hindi po nararamdaman. Pag pinipigalan po, pag doon ko nalalaman na malakas. Pero hindi po lumalaki yung suso ko. Flat lang po. Para rin sa lalaki. Lalaki po kasi ako eh. O napatignan mo na ba yun sa Hindi pa doktor? Mga magulang mo, alam nila. Opo. Anong sabi ng nanay mo? Wala. Normal na po sa amin yan. Nagtataka po ako sa sarili ko bakit nagkaroon siya ng gatas. Mali lang na talaga kung sa parang babae siya. Nag-aalala po ako kasi may lumalabas po sa kanyang gatas kasi minsan nakakaramdam din siya yung parang pagkahilo. Minsan parang natutulala. Kaya minsan nag-aalala po ako bakit nagkaroon po siya ng gatas sa didi niya. Titikman ko po ito. Para sa babae. Parang gatas din. Kasi po yung sa ate ko po, tsaka yung gatas ko, pinagtugma. Oo. Parehas. Pasensya ka na, Andy, pero pwede bang makita? Sige po. Oh. Minsan na rin daw na may humingi ng kanyang gatas para ipanggamot sa sore eyes. Although sabi ho ng Department of Health at ng mga doktor, hindi raw ho yun totoo. Pero sa kaso mo ba, may nagtangka ba o baka sakaling humingi? Meron po. Meron. Anong nangyari? Inano ko po, pinuslit ko sa mata niya. Tapos, Ayun na, 2 days, gumaling. baka pagaling na talaga yon kasi hindi naman daw nakakagaling yung gatas. Ewan ko po. Ilan pa nangingi sa'yo? Isa lang po. Ay, yung isa ko, lang. barkada ko. Sa 8 magkakapatid, si Andy lang daw ang may ganitong kondisyon. Yun na. Nasubukan na rin daw niyang padedehin ang nooy sanggol pa lang niyang pamangkin. Nung baby siya, yung maliit pa. Anong ginawa mo? Pinadete ko. Pero hindi alam ng mama niya, tsaka kapatid ko. Tinesting ko. Kasi nga matamis, tinitikman ko to eh. Gatas na talaga to parang sa babae. Paglilinaw ni Andy, certified macho siya. Lalaki, meron ngayong kinakasama at meron din silang isang anak na 5 buwang gulang na ngayon. Hindi po sinubukan sa anak ko kasi po baka magkasakit. Nadidiri po ako eh. Nakikiliti din pag sinisip-sip. Kaya gatas po ng bote na lang. Sabi ko sa sarili ko, magtatrabaho na lang po ako. Magbabanat po ako ng buto para may pambili po akong gatas. Kung magjowa pa lang kami nun, ayun, tapat niya na sa akin.
May gatas nga siya. Lahat ng ano niya, mga nararamdaman niya, sinasabi niya sa akin. Nagulat lang, pero hindi naman ako na turn off sa kanya. Wala lang, okay lang naman sa akin kasi lalaki siya. Kaiba-iba nga lang. May gatas siya. Dating driver si Andy. Ngayon, sumasideline sa pangangalakal. Dahil kapos sa pera, ni minsan, hindi pa raw siya nakakapagpakonsulta sa doktor. Minsan, iniisip ko po na baka may cancer ako. Pinaano ko na lang po, binabaliwala ako. Lalaking may gatas. Meron ba nun? Mga ganun sila. Baka bakla ka. Sabi ko, at kung suntukan tayo, di ako bakla. Lalaki ako. Gusto ko pong mapatingin. Malaman ko po yung anong tunay kong kalagayan. Para malaman kung ano ba talaga ang kanyang kondisyon, inilapit namin siya kay Doktora Felicidad Claudine Ordonez, isang breast surgeon. Paano mo nasabing gatas? Ano yung itsura niya? Puti po, parehas dito sa babae. Hindi yung malapot, hindi walang kasamang kirot. Isinailalim si Andy sa physical examination. In-examine natin siya, wala namang bukol. Noong una, nung bago niyo siya dalhin sa akin, niisip ko baka naman hindi gatas, baka naman nana. Pero obviously, talagang lactation. Rare case yan. Actually, may practice. First time siya na nakita ko lalaki na meron. Ayon kay Doktora Ordonez, bagamat may suso ang mga lalaki, hindi naman daw developed ang kanilang mammary glands. Kaya hindi raw dapat naglalactate o nagkakagatas sa dibdib ang isang normal na lalaki. Hindi katulad ng gatas ng ina. Ang gatas na lumalabas daw sa dibdib ni Andy, patak-patak lang. At kung ang breast milk mula sa nanay, kalimitang nawawala matapos huminto sa breastfeeding ang kanilang mga anak. Ang gatas mula sa suso ni Andy, hindi raw nauubos. Hinala ni Doktora Ordonez, may kondisyon si Andy na kung tawagin, prolactinoma. Tumor yon sa utak na nagpo-produce ng prolactin, which is yung hormone na nagsisignal para gumawa ng breast milk. Iba't ibang klase yung kanyang manifestation, and one is galactorrhea. Yun nga yung naglalactate. Kailangan lang ma-investigate, tapos ma-advise namin, kailangan bang operahan or hormones lang. Dinala rin namin si Andy sa isang endocrinologist. Ito, lumadap. Ayun. Okay, ito. Ito. Basically, normal naman lahat. No? In fact, nakita natin pati sa vision niya. Kaya lang medyo prominent, may talagang lumalabas na gatas dun sa kanyang both nipples. No? So, on light expression nga lang, hindi pa masyadong lumalabas na. So, meaning, meron siyang tinatawag natin na galactorrhea or milk expression from the breast tissue natin. No? So, medyo rare to sa isang lalaki kasi normally makikita natin yung milk production sa mga lactating women lamang. In the rare instance na baka may tumor sa brain na tinatawag natin na prolactinoma or prolactin-producing pituitary adenoma doon sa gitna ng brain. Pero ang suspecha ko baka maliit lang kasi wala pang filled cut defects dito which we can see kung makukunan natin siya ng tinatawag natin na MRI. Para matukoy kung may adenoma o tumor sa utak si Andy na siyang responsable sa pagpuproduce ng gata sa kanyang suso, kinuhanan siya ng blood tests at pinayuhan ding sumailalim sa MRI o magnetic resonance imaging. Sobrang laki yung bukol na nakita natin dito, macroadenoma. Ngayon, yung results din ng laboratory na pinagawa namin sa iyo, yung prolactin mo, 8,944. Sobrang taas din. So, ibig sabihin nun, talagang nagpo-produce ng prolactin itong tumor na to. Usually, benign naman siya. Kung hindi natanggal, maaring mag-produce nga ng pamamaga sa brain at saka magkaroon ng mga seizures, at sobrang intense yung headache niya at maaari din mabulag si Andy. Trial of medications, tapos pag ma-control natin, then tuloy-tuloy tayo sa gamot lang. Matagal ang gamutan nito, pero usually magre-respond man. Kaya lang yung gamot na binibigay sa kanya medyo mahal. Natatakot po ako na ganun po, may tumor po ako. Baby po po yung ako eh.
pa ako lumala. Wala naman po kami Sa pambihirang mga kasong katulad ni Andy, may eksplanasyon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.